Ibon man, may layang lumipad. Hey, good morning! Pwersa 99.9% sa Puera, sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, maging sa masulok na mundo. Paano nasisindikato ang ating buong gobyerno ng mga traidor at mga kawatang kuno ay politicians, at ano ang magagawa at dapat nating gawing mga soberanong mga mamamayang Pilipino para ang kurakutan sa kabambayan matuldukan. Para kumbaga to stop the bleeding. Yan po ating kikinatisin sa episode na ito ngayong maulan na Miyerkules ng umaga, alas 10 ng Setyembre 2025. Kapit lamang po kayo rin, no? Baka kayo ay mga laglag sa inyong mga kinauupuan. Ngunit, datapwat subalit, bago ang lahat, mga luma ay dapat na natin palitan pagsapit ng halalan 2028. Pahirit po muna, pahirit po muna ng subscription, pag-like, at pag-share nito pong ating YouTube Juror Advocacy Channel. Nasa ganon, kayo po ay updated pag may bago po tayong content, may bago tayong video, advocacy video, At syempre pa, mas marami po tayong maimumulat ng mga kapwa po nating kahanay sa Pwersa 99.9%. It's a Puera, Nasa ganon, ay magkakaunawaan tayo. Mauunawaan po natin kung ano talagang kalagayan ng bansa at kung ano talaga ang swak na solusyon sa ating mga problema. Hindi lang problema natin, mga itsapuera sa kasalukuyang henerasyon, bagkos hanggang sa sunod pa po ng mga salinlahing kayumanggi. Hala, sige, umpisa na po natin ang ating pong ang ating video komentaryo. Steady lamang po kayo, saglit lamang po ito. Ibabato lamang po natin ang ating roll BTR. Tagal. Ayun. Umikot-ikot na siya. Ay, meron siyang sound of silence. Ayusin natin ang payag, wala kaming makukuhang proyekto. Pero sa likod niyan, kayo rin ang pinakaunang nagdidikta kung magkano nagtutulak sa amin na sumunod. Kung hindi kami papayag, wala kaming makukuhang proyekto. Pero sa likod niyan, kayo rin ang pinakaunang nagdidikta kung magkano ang dapat itabi para sa inyo. Kaya kung talagang seryoso kayong mag-imbestiga, huwag lang kaming kontraktor ang sisihin. Tingnan ninyo rin ang mga pangalan na nakaupo ngayon sa mga komite, sa mga ahensya, at lalo na sa mismong mga nagpapalakad ng gobyerno. Dahil sa totoo lang, pare-pareho tayong nasa iisang lamesa, iba-iba lang ang laki ng parte na nakukuha.
Kawawa po talaga ang mga mamamayang Pilipino kasi ninanakaw lang natin ang kaban ng bayan. Pera ng taong bayan pero tayo ang nakikinabang. Hindi ba tayo? Tutuusin, hindi lang naman kaming mga kontraktor ang nakikinabang dito. Marami din sa inyo, mga politiko, ang nagpapataba ng bulsa sa pangungurakot. Ang totoo, may hati-hati yan mula sa pinakamataas. Malinaw po. Ano po? May hati-hati yan mula sa pinakamataas hanggang sa pinakaibaba. Po. Malinaw na malinaw po. Ito po yung state of the nation natin. Diba? Ang kalagayan ng ating nasyon. No? Run like hell by mga traidor at kawatan sa pamahalaan. So, yun na po ating katanungan. Ano po? Paano ba? Paano ba naging nasisindikato ng mga traidor at kawatan ang buong pamahalaan? At ano ang dapat natin gawin mga soberanong mga mamayang Pilipino kung saan tayo po ang may responsibilidad patriotikong tungkulin na pandayin ang makatarungan at makataong lipunan. So, ito po ang ating titulo, kumbaga, titulo ng atin pong episode na ito. Ano to? Titulo na ba ito o subtitle lang ito? Hindi, ito yung titulo pala. Yung subtitle, yun po yung kung paano nasisindikato. Ito naman yung main title. What's in a name? Sabi nga ni Shakespeare, call a rose by any other name. It still smells as sweet. So what's in a name? Dati-dati ang tawag po rito ay pork barrel. So pork barrel man o insertion na ang tawag ngayon, wala po ka problema dun Hindi po ba? Ang importante, wag lang makurakot. Wag makurakot. Sunod po natin itong isa pang kahindik-hindik po natin na video. Roll of BTR. Apa? Ako medyo hindi ko konsunada. Yung direksyon ng investigasyon at yung hearing sa Blue Ribbon. Kung akong personal na opinion ko lang to. Hindi ko gusto yung direksyon. Kasi kung napanood din yung hearing na umatend ako, ang direksyon na gusto ko, in aid of legislation. Kasi nga, tama yung sinasabi ng mga tao bakit kayo nag-iimbestiga sa sarili nyo? Di ba? Bakit tayo ng House nag-iimbestiga sa sarili nila? Bakit ang Senate sarili nila iniimbestiga? Hindi mali kasi mali ang direksyon ng committee. Ang dapat kasi in aid of legislation. So, talagang pwede kami mag-inquiry, mag-imbestiga in aid of legislation. Anong gagawin natin sa pick-up? Ano dapat gawin dyan? Ano ba dati ang gawain ninyo? Ano ang mali dyan? Tapos yung SIAP, ganun din. Ang DPWH, i-restructure natin ang DPWH. Bakit? Ganito. Dapat ganun ang direksyon Okay? Yung investigation, sino may kasalanan, sino may ganyan, yun ang nireklamo ng mga kababayan natin. Sinasabi nyo inibestiga yung sarili nyo, hindi nyo binabanggit yung sarili nyo mga senador. Di ba? Parang ganun Because, trabaho yun ng DOJ at ng Ombudsman. Ang Senado, pwede lang silang mag-recommend. Walang prosecutorial powers. Unlike ito sa ginagawa akong pinayin kong bill. What is happening? And the people's may power to prosecute, may power to subpoena, may power to pero yung nilalamang kulong kasi yung independent commission na ginagawa ng Pangulo, hindi ko pa alam kung ano laman ng executive order.
Okay, so, dalawang bagay po diniscuss dito ni Senate President na ngayon, ano? Congratulations nga po pala, Tito Sen, for having been elected again to the position of Senate President. So sabi niya, hindi niya nagugustuhan yung takbo ng pagpapalakad nito pong si Marcoleta, yung dati pong chairman ng Blue Ribbon Committee. Ano po? Dahil dapat, sabi niya, ang tinatahak, tinutungo in aid of legislation. Hindi yung in aid of prosecution. So, pag-usapan po natin, ito pong in aid of legislation. Ang dapat, inaalam muna nila, ano ba yung batas? Ano ba yung batas dito na po pwedeng amendahan, maaari i-repeal, no, maaari palitan ng panibago, depende po sa resulta ng kanilang investigasyon. So, ano ba mga batas na, di ba meron tayong procurement law? Yan nabanggit din ni Tito Sen, yung PCAB, no, yung nag-a-aproba ng mga lisensya. Palagay ko, kompletos recados na yun. At meron pa isa pala, yun pong local government code. So, tingnan nila nasunod ba yung proseso. Paano ba i-determina kung ano-ano ang mga pagawaing bayan na dapat ay pagkagastusan. Doon po sa local government code, yan po ay magmumula sa Barangay General Assembly o Development Assembly. What have you? Kasi yung mga tao sa barangay, mga mamayan, tayo mas nakakaalam kung ano ba ang nararapat o unahin dito. Of course, kaya nga assembly yun, dahil magbabalitaktakan pa tayo rin eh. Halimbawa, yung isa doon sa kabilang, isa lang kayong barangay, di ba? O sasabihin, ito muna ang ating unahin. Ipagawa natin ng centralized air condition itong ating barangay sa Luisoy. Di ba? Sandali. Yung isa naman, ang imumungkain niya, teka, bakit may pa? Mahal yan eh. Walang kuryente ngayon eh. Di ba pwede lagyan lang natin ng mga electric fan, yung mga ceiling fan, ang buong barangay, para mas makamenos tayo sa gastos. Di ba? Yung isa naman, magmumungkay, teka muna. Ipabaklas muna natin itong poso dito sa Deca Homes, sapagkat yan naman ay labag sa batas. Yung BP Waterworks na yan, na malamang pagmamiyari ng bilyar. 2004 pa, ban na po yung diba? Deep well drilling and yung pagsipsip po ng mga tubig galing sa yung mga groundwater, dahil critical area. Ngayon, meron din mumukay. Ipabaklas muna natin yung prime water. Diba? Meron naman tayong Mikawayan Water District. Ba't nakisaw-saw pa yung prime water na yan dito sa ating sa distribution ng tubig? Diba? Imbis na wala na tayong pagkagastusan iba pa, kundi yan na lang Mikawayan Water District, nagkaroon pa ngayon ng mga overhead expenses. Asusunod mo yung mga tao ng prime water na wala namang masyadong ginagawa, diba? Papalaki lang ng paupo lang doon sa kanilang mga hawla, opisina nila. So, meron namang magsasabi, teka muna, itaas natin yung flood water o yung wall o yung panangga natin sa ilog ni Kawayan. Ano po? So, siyempre, titingnan nila ngayon, teka muna. Pwede ba natin ipagawa na sabay-sabay na lang ito para huwag na tayong magbalitaktakan pa kung alin ang dapat o unahin. So, titingnan lang yan. Magkano ba, congressman?
tanongin na si Congressman yan. Congressman, magkano ba ang nakalaang pondo para sa iyo? Kasi merong, kung dati-rati pork barrel, ang pork barrel kasi nakalagay doon sa kanilang patakaran, kapag ikaw ay senador, meron kang allocation sa budget na 200 million. Ang 100 million, para yon sa mga soft project. Soft project. Ano ba yung mga soft project na yan? Diba? Mga ayuda. At kung ano-ano pa na mga cash ibibigay sa iyo. Cash. Kunin mo yung cash na 100 million. Bahala ka na riyan. So yan ang sa pork barrel noon. Tapos yung matitirang 100 million, para naman yung doon sa mga proyekto katulad ng yung mga hard naman. Soft at hard yan. Yung mga hard projects naman, mukha halimbawa ng mga barangay hall, yan. Basketball court, ayan. Yung pong mga watershed, yan yung mga ganyan-ganyan. Ibig sabihin, ito po yung mga kinukonstruct, pwede din siguro barangay road, depende kung ano yung pasok doon sa requisitos na po pwedeng gawin. Kung ikaw naman ay congressman, 35 o 70 million. Doon sa pork barrel, pork barrel pa lang pinag-uusapan natin dito. 70 million ka. Yung 35 million, cash. Soft project ko yun. Diba? Katulad din ng soft project ng senador. Tapos yung 35 million, yun naman ay pang infrastruktura. Tulad ng mga eskwelahan, water, flood water projects, yung mga ganon, basketball court, kung ano-ano pa. Ngayon, itong mga congressman, kung masipag siya, ay pupunta yan sa mga senadores. Kasi senadores, wala namang baluarte na tukoy yan Diba? Well, meron silang baluarte nga palang tukoy, pero buong bansa. So, yung mga kongresista ngayon, kailangan medyo kinakaibigan nila yung mga senador para makahirit ng pondo. Senador, baka naman pwedeng kulang yung pondo namin sa distrito Diba? 70 million lang. So, baka pa pwedeng 35 million lang. Baka pwedeng pahirit sa iyo ng mga... Yung mga ganon-ganon, ano po. Ngayon, naalis na yung pork barrel kasi sabi ng Korte Suprema, sa opinion nila, bawal ang mga nasa legislative na sila mismo ang mag-implement ng project. Kasi, di ba, merong separation of powers. Itong mga taga-legislatura, sila lang ang nag-appropriate ng pondo at nag-determine kung ano yung mga proyekto na dapat na igawin sa bawat barangay, legislative district, syudad, munisipalidad, probinsya, bla bla bla. Ano po? At ang executive, siyempre, the name speak for itself. Executive. Sila ang dapat mag-execute. So, yun ang naman pinagbawal ng Korte Suprema. Sa madaling salita, fast forward tayo sa kapanahonan ngayon or after, November 19, 2013, kung saan naglabas ng desisyon ng Korte Suprema o kung sa pork barrel, ang nangyari na since then, insertion. Insertion na. Yung po mga kongresista, dapat pa rin dumaan sa barangay, di ba? Kung ano yung mapagkasunduan sa Barangay Development Council ng mga proyekto para sa isang syudad o munisipalidad, iaakyat yan doon sa syudad o munisipalidad. At yung syudad sa konseho naman, sangguniang bayan o sangguniang panlalawigan, doon naman hinihimay-himay kung ano ang mga ipaprioritize na mga proyekto sa bawat barangay sa buong syudad o munisipalidad. Again, yan kasi ay magdidepende yan sa pondo na available. At ang pondo naman, nag-determine yan, siyempre, yung pong National Treasurer. At ibinabato naman doon sa Department of Budget Management.
DBM, ito lang ang pera natin kikitain, ha? Bahala ka na mag-ata-atado riyan sa bawat lugar. Baba, yan mo na gawain ng DBM. At siyempre, pagkatapos na maiakyat na yung mga proyekto galing barangay, papunta sa siyudad, munisipalidad, sa probinsya, ibabato naman yan doon sa DBM o sa mga ahensya ng gobyerno. Diba? Doon naman nila ngayon, hihimay-himayin kung alin ang alin. Alin ba po pwede nating o karapat-dapat na uunahin? Alinsunod doon siyempre sa prioridad at alinsunod sa available na pondo. Diba ba? So, ganun po yung kalakaran. And then, siyempre, yung isa pang aspeto na sinasabi ni Tito Sen, alisin muna natin yung ito para palitan muna natin siya ng asan yung papalit natin. Ito, para maganda ang laban. Sandali lamang po, ha? Ano po? Nawala na. Diba? Yan. Ay, okay, nawala na siya. Ito na isasalpak natin. Yan! Ating pong Juror Awareness and Open Forum, ano po, na mga nagawa natin isasagawa pa. Ano po. So, pagdating naman doon sa in aid of prosecution, among kaya ni Tito Sen, at siya ay naghain na, nakapag-file na po siya ng panukalang batas na magtatatag ng Independent People Commission na mag-iimbestiga sa mga anomalya at katiwalian. Independent. Alam niyo po, it's a no-brainer. Hindi na po natin kailangan i-memorize yan. Memorize na natin. Kung yun nga mga independent constitutional body pa, hindi lamang po ito ordinaryo na Republic Act. Konstitusyon po ang may akda nito. Ibig sabihin tayo po mga mamayan na nag-ratify ng konstitusyon ang may akda nito. At hindi po nila maaaring bago-baguhin ito nang hindi po dumadaan sa ratification nating mga soberanong mga mamayan o ang mga may kataas-taasang kapangyarihan. So napakatibay. No? Nasa konstitusyon eh. COA, Commission on Election, Ombudsman, no? Sandigang Bayan, maging ang Korte Suprema, na bahagi ng three co-equal branches of government. Kung lahat ng mga yan nasisindikato, ito pa kayang Republic Act lang ang pinanggagalingan, gawa ng ating mga kinatawan sa hudika sa lehislatura, ang hindi masisindikato. Imposible po yan, no po? So, teka muna, ito pa pala, ibabato din natin itong balitaktakan ni Senador Lacson, na ngayon ay congratulations nga pala. Naging, ikaw ngayon ay pro temp na. At concurrently, the chairman of Blue Ribbon Committee. So, roll BTR. Yan. Balitaktakang Senador Lacson at Senador Kiko Pangilinan. Noted Pangilinan. If the projects were 2022, 2023, 2024, pasok pa siya dun sa 5 years. Building types, concrete asphalt roads, concrete river control, drainage, irrigation canals, river landing. And ang kanyang mga warranty would be 5%, 10%, or 30% depending on the form of warranty and security. Hindi ba dapat, based on what we have found out so far, may kilos na ang ating gobyerno para i-enforce itong warranties na ito sa mga napakaraming proyekto na na-uncover natin na substandard o kaya post-order.
The bigger problem, Mr. President, is we have a law, but it is not being followed. That is the problem. Pambira, oh. But in this case, hopefully, perhaps during the committee hearings, Malinaw na malinaw. We have the laws, but hindi po ito sinusunod. It has not been followed. So malinaw na malinaw po ang tumbok na tumbok, tumpak na tumpak ang sinabi niyan ni Senador Lacson. So kahit ano pa pong batas na maisip ninyong gawin, no, coming out of this investigation in aid of legislation sa Senado man o sa Kamara, walang katurya-turya. Wala, inutil. Samantala, meron namang kambal tuko. Ito po hindi po itinuturo sa ating eskwelahan. Kaungasan ng DepEd po ito. Hindi tinuturo na ang kambal tuko ng demokratikong bansa, ay ang hukumang jury justice system. Hukumang jury justice system na minsan na ipinairal dito sa ating bayan bago tayo sinakop ng mga Kastila. Constituent Assembly. Third, People's Initiative. Now, it's not written in the Constitution in a particular way, but there's a school of thought. Maingay. Tahimik ka muna dyan na kilatis, ha. At ito pong jury justice system, muling isinulong, ito po yung buwis buhay na ipinaglaban ni Nagat Andres Bonifacio, 10 ng ating mga ninunong katipunero sa himagsikan laban sa mga Kastila. 3 po ang layunin na nakaukit sa manifesto ng katipunan kung bakit sila maghihimagsikan. Una, upang makapagtatag ng malayang bayan. Malayang bayan. Pangalawa, upang palaganapin ang sangguniang bayan. Pangatlo, palaganapin din ang hukumang balangay. Ito po yung sistema ng gobyerno ng ating bayang Magiliw ng panahon po ng ating mga ninunong sina Lapu-Lapu. Meron na po tayong gobyerno sa bayang Magiliw bago pa sinakop ng Kastila at pinalutang nila ang kasinungalingan na na-discover daw nila ang ating bayang Magiliw, ang ating lupang hindi lang. Hindi po. May gobyerno na po tayo headed by the datos. Yung mga dato, hindi po sila ruler, kundi sila po ay mga leader. At sa gobyernong yon, may sistema po tayo ng katarungan. Ito po yung trial by jury of the Council of Elders. Yung dato po, pwedeng magpanukala ng batas. Hihimayin ngayon ng Council of Elders at aprobahan nila kung nararapat. Ang trial by jury, mga elders din po ang humuhusga sa hukuman kapag merong mga sigalot. So malinaw po na namang kahindik-hindik tayo nababalitaan, nakaguluhan ng mga panahon yon sapagkat malinaw na umiiral nagahari ang rule of law. Ang mga batas po noon, bagaman karamihan, halos lahat, ay hindi po nakasulat. Mangilan-ngilan pa lamang po yung nakasulat. Kung tawagin ay common law. Ang common law po ay hango po yun sa Biblia. Kung saan sinabi ng Panginoon, be your brother's keeper. Bukod yan, sinabi din ng Panginoon, huwag mong gawin sa kapwa mo ang anumang kaungasan na pag ginawa sa iyo ay hindi mabuti, hindi maganda. Diba? Do not do unto others what you do not want others do unto you.
sa eskwela namin noon, sa Rizal Elementary School, Bacolod. Parang binaliktad eh. Parang ginawang positibo eh. Do unto others what you want others do unto you. Ayun, ginawang positibo, imbis na do not, negative yun eh. Anyway, yan po ang batas noon na common law ay handed down from generations to generations through the word of mouth. Ay, kasi di pa uso, ayun mo, papel noon, di pa uso eh. Di pa rin uso yung laptop, computer, typewriter, di pa uso. So, memorya lamang po. Ngayon, hindi naman nila nakakalimutan sapagkat ang kanilang panuntunan, yung utos ng Panginoon. Pag masama para sa iyo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Diba? Dito sa atin ngayon, yung daming mga palusot eh. Kahit alam ng mga ungas, ng mga kawatan na masama yung ginawa nila, ay mga politiko. Anong palusot nila pag sinabi sa kanila na, huwag nga kayong mangurakot. Anong palusot nila? Hindi pwede. Hindi kami mangurakot kasi kayong mga mamayan, kayong taong bayan, lahat na lang inaasa nyo sa amin eh. Wala kayong bigas, punta kayo sa amin. Wala kayong ulam, punta kayo sa amin. Wala kayong kung ano wala sa inyo. Dito kayo sa amin manghihingi. Namatayan kayo, wala kayong palibing. Takbo kayo din sa amin, pabinyag. Wala kayong pambili kandila, takbo kayo din sa amin. Diba? Pakasal. Wala kayong pambayad ng dowry, tatakbo kayo sa amin. So hindi kami po pwede hindi mangurakot. Saan naman kami huhugot ng kwarta, ibibigay sa inyo. Yan ay mga palusot lamang po. So nasaan na po tayo? Balik po tayo sa ating mga ninuno. So napakaganda po na itong karanasan ng ating po mga ninuno nung panahon na umiiral trial by jury. Kung kaya sinulungan nila Gat Andres Bonifacio sa magsikan kahit buwis buhay, mapatalsik ang mga Kastila upang maikasa, no? Maibalik ang gobyerno natin ng mga nakaraang panahon. Malayang bayan. No? Sa ilalim, siyempre ng demokrasya, wala namang kalayaan sa pangabansang diktadorya. Di po ba? Pero, para tayo magiging malaya, kailangan umiiral yung rule of law. Di po ba? May mga batas tayo na kailangan sundin. May Bill of Rights tayo na pinakamahalagang dokumento sa saligang batas. Kailangan sundin po natin yon. Pero, kaya hindi na sinusunod, maging yung mga batas sa procurement law, ang local government code kung paano i-determine yung pong mga pagawaing bayan. Yung pong PCAB, lahat lang ng batas. Yung batas patungkol doon sa bids and awards. Diba? Committee kung paano proseso. Lahat din na sinusunod eh. Bakit? Ang missing link ay itong hukumang balangay. Ang tinutukoy po nito kanina Gat Andres Bonifacio na hukumang balangay ay yung pong trial by jury of the Council of Elders. Pero i-modify natin yan. Kasi lumang mga na yun eh, lumang panahon na yun, bago pa nag-1500 yun, naggawa ng, ito po ay hinugot, kinopya ng ating po mga ninuno, doon po sa trial by jury, doon po sa England, noong 1215 na nakapaloob, sa Magna Carta of 1215 England. Na kung saan minana din, pinamana ng England sa kanyang mga colony. At pangunahin na nga dyan yung United States of America, Canada, Australia, yung pong dito sa ating rehiyon, nandiyan po yung Malaysia, nandiyan po yung Singapore, nandiyan po yung Hong Kong, India. Yan po ay napamanahan ng hukuman trial by jury na maganda. Napakaganda. No? Kasi patas eh. Yung po mga jurors, mga mamayan. No? So hindi po nasisindikato ng kahit na sinong kawatan sa gobyerno, no? Kahit gaano kaungas, no? Kahit na ng Supreme Court. No? Ang desisyon po ng jury, maging yan man ay grand jury o trial jury,
ay final and executory at hindi po pwedeng balikwasin kahit ng Korte Suprema. Kung meron man pong halimbawa newly discovered evidence, no, na hindi nagamit kaya na-convict, diba, yung akusado sa nakaraang jury trial at naipaliwanag nila sa Korte Suprema o kaya sa Court of Appeals, na hindi ito nagamit noon, kaya pwede ba litisin uli? Maglalabas mo ng desisyon ang korte na i-remand, ibabalik, or muling mag-i-impanel ng panibagong trial jury at muling litisin ang kaso na para bagang walang naganap ang paglilitis. Panibago. Yan pong kalakaran. Po. Ito naman pong halimbawa, meron din po silang ang Korte Suprema nag-apila, nagpetisyon, ito pong adverse party, yung convicted, na sabi niya, boss, abay, dapat 2 taon lang ang parusa kong pagkakakulong alinsunod sa batas. Pero ginawa sa akin 20 anyos eh. Ano ba to? Yon, pwede desisyon ng karakarakan ng korte yon. Kasi yon ay question of law. At ang Korte Suprema, ang final arbiter. So, titingnan niya yung batas. Unang-una nakikilatisin niya, ito bang batas na ito ay alinsunod sa saligang batas. Yung Republic Act, nagawa sa Kongreso. O pwede din yung gawa ng konseho. Mga sanggunian, Sanggunian bayan. So kapag yun ay pasado sa constitutionality test, titingnan niya naman ngayon yung mga proviso. Nakalagay pala dito ang penalty lang pag ikaw ay napatunayang guilty sa ganitong kaso, na 2 taon lang. Ay bakit itong ungas na dyan sa ito, 20 anyos? Siguro, karibal mo ito sa panliligaw nung araw sa misis mo. Bakit ka? So pagka gano'n, pwede na desisyon na ng Korte Suprema. Pero pagdating sa facts of the case, ay hindi naman trier of facts ng Korte Suprema Diba? Hindi na makikita yung mga ebidensya, hindi na nakita yung mga testimonya, hindi na nadinig, at hindi na nakita yung mga demeanor ng mga testigo at mga akusado. Kasi maging mga yan, ay ginagawang patayan sa pagdidesisyon o paghanap ng katotohanan. Kung baga ang mga juror, isa yan sa mga tinitingnan para mahanap ang katotohanan. Yun lamang po hinahanap ng mga juror katotohanan. Hindi kung ano yung batas. Kasi yung karamihan sa mga juror wala namang, hindi namang abogado. Pero kahit di ka abogado, batang paslit nga kayang tumuklas ng katotohanan. Subukan nung magsinungaling sa batang paslit. I-call out ka niya, sabihin sa'yo, mali naman yan Diba? Nasaan na ba tayo? So, pagdating po sa in aid of legislation and in aid of prosecution, wala na pong dito na tayo sa in aid of prosecution. Balikan ko lang kambal tuko ng demokrasya ang jury justice system. Panigurado po yan. Ang ating pong demokrasya ay hinugot natin sa Amerika. Sa bansang Amerika, galing po din sila sa diktadorya. Monarkiya. So, kadalasan naman itong mga monarchy, itong mga nag-ahari-arian, malupit po ito At saka, mga ngamkam. Kasi lahat ng kayamanan ng bansa, pag-aari nila. Pati nga yung mga tao mga taong bayan, pag-aari nila. Ano po? So, bumaliktad ang buhay ng mga Amerikano. Mula sa pagiging mga itsapwera nila, mga alipin, bigla sila ngayon mga hari. Pantay-pantay ang kanilang karapatan. Yan po ang demokrasya. Ay inugot po natin sa Amerika. Dito sa atin, demokrasya lang tayo sa papel. Pag binasa mo sa saligang batas, Philippines is a democratic and republican state
sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Sa papel. Pero sa realidad, sa tunay na buhay, ang sovereignty dito sa atin na andoon sa mga traidor at kawatan na niluluklok ng kumulikotong sa pamahalaan. Bakit po kamo? Bakit? Abay, ito pong mga ungas na framers ng 1935 Constitution sadyang ipinagkait sa ating mga soberanong mga mamamayan ang karapatan sa trial by jury. Na kinopya din lang naman ng framers ng ating 1987 Constitution. Maging doon sa 1973 Constitution, pinagkait din ang karapatan sa trial by jury natin mga mamamayan. So effectively, kung sino po ang nakaupong mayor, lalo na nakaupong presidente, siya po ang nagdidikta. What is the due process of law? Pag sinabi nila, o ikaw si Digong, inutos mo sa iyong DOJ Secretary Calvo, Wigire, bagsakan nyo yan ng may probable cause. Ang lahat ng mga, una pala, gawan mo ng gawa-gawang kaso. Si Dilima, sabi mo, drug lord, etc., bla bla bla. Pagkatapos, finding of probable cause, sabi nyo, may probable cause. Kaya kulong agad, no bail, recommended. Kasi, droga diba? Sindikato, drug lord, si Dilima. So yan po ang due process of law. Sa atin pong sistema ng kabuktot ang hukuman trial by palakasan, ang due process of law, kung ano ang sasabihin ng mga mayor sa mga syudad at munisipalidad at kung ano ang sasabihin ng presidente. Masasagkaan lang yung mga ungas na mayor pagkalaban niyang presidente. Kasi may tangan ng poder talaga yung presidente. So wala din pong iniwan ito. Sana mabuti na. Wala din pong iniwan ito dito po sa mga kurakotable flood control funds. Kasi mayroon nag-iisip, may ilang mga, siguro hindi masyadong nag-iisip pala. Hindi sila masyadong nag-iisip, pero may iniisip sila May mga nagsasabi na itong mga diskaya, kumbaga ay napaka-puderoso, napaka-makapangyarihan, kumbaga sila ang may mas malaking partida doon po sa kinukulimbat nating kapirahan. Hindi po totoo naman yun. Ang may tama talaga ay itong sinabi ni Sarah with H. Diskaya. Ano po? Nasabi niya pare-pareho lang tayo nasa isa na mesa Ang pagkakaiba lang natin, yung mga may poder, may mga mas mataas ang posisyon, hindi lang plato ang meron sila. Hindi lang plato. Hindi lang yata bandihado Kumbaga banyera na. Banyera. Isang banyera yung pagkain na pwede ilagay doon sa banyera nila. Yung iba naman, bandihado lang. Yung iba plato. Yung iba platito lang. At yung medyo nasa baba na, baka kutsara na lang. Pwede ba kutsarita? Yun na lang makukuha niyang pagkain doon sa isang hapag kainan. Sa madaling salita po, sa tumbong ang usapan, ang may pinakamalaking party po rito sa makukulimbat, yung presidente. Kung siya ang supremo ng sindikatong gobyerno. Kasi pwede din hindi siya Pwede yung mga bataan niya lang sa baba Yung kanyang executive secretary, halimbawa, pinaubayan niya yan sa executive secretary niya, bahala ka na dyan So yun ang magdidikta. O kaya yung kanyang first gentleman. Ikaw nang bahala maglagay ng mga sekwataryo riyan. Sa ating mga ahensya ng gobyerno at ikaw na rin ang bahalang mangolekta, bagman, ng i-upload nila sa atin. And so,
Minsan sila mismo nagkakagulangan eh. Kung kaya kung matatandaan ninyo, kung mapapansin ninyo, lahat ng presidente, meron siyang Presidential Commission on Good Government, hindi, Presidential Anti-Corruption Commission, PACC, ano po. Nang sa ganon, ay masipat niya lahat ng mga sekretaryo o kung may ginagawang, kumbaga, nagulangan siya. Diba? Yun ngayon ang bubuko, at kapag hindi ka nagbigay ng tamang parte doon sa itaas, hindi ka nag-upload doon ng bastante, abay, kulong ka, kakasuhan ka. Kaya po kalakaran eh. Diba? So itong sina Diskaya, medyo malaki-laki din ang partida nila rito, pero hindi na mas malaki pa kaysa nandun sa itaas. Sino yung nandun sa itaas? Kumbaga ay by hierarchy. Una, siyempre, yung sa presidente at mga bataan ng presidente. Kasama na din dyan yung sekretaryo. And then, ito po mga senador at mga kongresista. Bakit? Kayo ba naniniwala kayo na wala talaga silang, sinasabi ni sino ba siya? Joel Villanueva? Wala talaga akong flood control project. Diba? Hindi nyo lang masabi-sabi na wala talaga akong allocated Kurakotable funds. Hindi nyo masasabi-sabi gano'n. Kasi meron eh. Diba? At yun yung kung tawagin insertion. Totoo yung sinasabi ni Tito Sen na may tumawag sa kanya, itong si Cabral, hindi rin, mukha ni Cabral, parang hindi mo na po pwedeng pagkakatiwalaan yan, ba? Tinawagan siya at sabi, bossing, siyempre stop yung na tumawag sa kanya. Kung meron ka insertion dyan, idiga mo na ngayon pa lang para maisingit natin. Alam naman yan Tito Soto, dati siya naging Senate President, dati siya naging Senador eh. Alam niya na talagang may, wag na natin tawagin insertion. Budget allocation na lang. Meron talaga yan. At hindi lang 200 milyon, kasi conforme yan kung gaano ka kasipsip doon sa Pangulo. Kasi padrino system yan eh. Diba? Either sip-sip ka o ikaw ay kusinero o nasa loob ka ng bahay, lalo na ng kusina ng Pangulo. Katulad ng ginawang allocation na 51 billion para kay Pulong Duterte nung panahon na tatay niyang presidente. At hindi lang siya naginabang actually. Si Gloria Macapagal-Arroyo din. Nasa panahon ni Digonggong, matindi din, billion din ang kanilang mga allocation. Ano po? At hindi lang siya, kasama yung mga bilyar. Diba? Ngayon, ito 60. Ito bang independent commission? Kaya niyang halongkatin yan? O hindi? Siyempre hindi. Kasi, under juris din yan eh. Diba? Madaling masisindikato yan at madaling mamamanipula. Di ba ba? Panigurado po yan. Hindi po tayo magkakamali yan na talagang ganun ang kalakaran at ganun ang nangyayari. Pero teka muna. Kaya ba nilang gawin yun? Sa grand jury? No way, Jose! Alam mo na, tinanggal ko na tuloy yung grand jury. Balikan natin yung grand jury. Ito po kasi yung kambal tuko. Jury justice system and democracy. Ito po mga grand jury. Ito yung mga hindi pangkaraniwan. There is no such thing as pangkaraniwang mamayang Pilipino. Kasi lahat tayo, mga soberano eh. Mga espesyal po tayo. Nahati lang tayo sa dalawang hanay. Yung pong nasa serbisyo publiko at yung pong pinaglilingkuran ng mga pribadong mga mamayan. So, hindi po pwedeng maglingkod bilang grand juror ang mga lingkod bayan, ang mga nasa pamahalaan. Lahat po nito ay mga pribadong mga mamayan. Randomly
selected. Or, to be more specific, kailangan po nila mag-apply sa bawat syudad o munisipalidad na merong grand jury. Lahat naman meron. Dapat lahat meron. Kahit nakasakasulok-sulukan, may grand jury talaga. Kahit isa lang. Kapag kinulang, pwedeng dagdagan. Yan ang beauty doon. Bakit kamo? Ito pong flood control projects na Curacottable funds at maging lahat po ng pondo naman sa infrastruktura, pati ngayong MOOE, di ba? Ayan po ay highly Curacottable din. O yan pong mga ginagawa nilang mga Intel funds, di ba? Highly Curacottable po yan. So, sa madaling salita, sandamukal po ang mga kaso ng korupsyon sa buong bansa. Kaya bandapaan yan ng nag-iisang anti-corruption o Independent Anti-Corruption Commission? Hindi po hindi nga kayang gawin yan ng ombudsman Pero, pag tayo po bilang sa jury justice system po, kayang-kayang trabahuin yan ng mga grand jurors. Kasi bawat siyudad, munisipalidad meron kumpletuhin ko muna. Kailangan mag-apply ito pong mga gusto maging grand juror sapagkat may termino po ito 1 taon hanggang 1 taon kalahati, minsan sobra pa. So kailangan na mag-apply. Kailangan may panahon sila, 3 araw nagpupulong. Nag-uopisina yung mga grand juror para kinatisin yung mga lumanding sa kanilang mga reklamo o akusasyon. Hindi po personal, hindi face-to-face, doon po sa kanilang box, grand jury box, complaint and suggestion box, sa labas ng kanilang opisina. Sila po mga grand juror, nakatago pong pagkakilanlan, yung pagkatao nila. Sila mismo, kung hindi dati magkakilala, hindi po sila magkakilala. Security ID number lamang po ng pagkakilanlan. Bakit? Sapagkat kailangan po proteksyonan ng mga sarili nila at pamilya nila. So kahit sa pamilya nila, dapat din ang sinasabi kung ano po yung kanilang mga kasong hinahawakan lalo na. So, lahat ng munisipalidad at syudad mayroong kahit isang grand jury. So, yung mga mamayan na makakadiscover, maging whistleblower, doon po siya magsusumbong. Kahit marites lang, pwede. Bahala na ngayon, yung grand jury, yung nautusan, yung mga prosecutor, yung police, yung NBI, na imbestigahan ito, maghanap kayo ng mga dokumento, ang mga dokumento naman, pwede isupwe na yan, ng grand jury. Pwede isupwe na yan. So, walang ka-problema dyan. Yung mga testigo, yun ang hinahanap nila. Ebidensya, testigo. Ng mga prosecutor pa maghahanap niyan. Hindi yung whistleblower. Nabira. Siya na nga nagsumbong, siya papahirapan nyo. Palibasa ka itong mga, miski si Terry Ridon, kahit abogado pa yan, lahatin na natin mga abogado, hindi naman na pinag-aralan ng jury justice system. Kaya mga ignoramos sila. Hindi na alam kung anong proseso patakaran. Kaya kita mo, sabi kay Magalong siguraduhin mo lang, meron ka affidavit, sworn statement, at may mga solid ka ebidensya. Hindi ganoon ang pagpapanagot ng mga kurakot. Diba? Kaya dito sa atin, napansin nyo, napakahirap panagutin ng kurakot. Kasi, yung mga kurakot, mas matindi ang kanilang mga karapatan. May mga karapatan na sila, may mga palusot pa. At yung palusot nila, siyempre, kasabwat nila yung mga nasa hukuman. Kaya ligtas sila sa pananagutan. At isa pa, halimbawa, sinasabi ni Itusen, na ito daw independent commission ay merong mandato na magsupwena at maghain ng reklamo. Okay, nandun na ako, pero unang-una nga nabalakid sa kanila, hindi na po pwedeng dapaan ng kurakutan na nangyari
Sa flood control pa lang ha. Wala pa yung sa ayuda. Wala pa yung sa infrastructure projects. Ano po? Flood control pa lang pinag-uusapan po natin dito. No? Hindi po na kayang dapaan yun eh. Buong bansa? Imposible. Diba? O ngayon, sa pa? Yung pong kanilang poder, recommendatory lang eh. Sabihin lang na kay Bongbong, boss, ito po yung aming mga nadiscover. Pakisampahan mo na ng kaso. Ano gagawin ni Bongbong Marcos? Agad ba sasampahan niya ng kaso? Hindi! Ibabato niya yan sa mga bataan niya rin. Kilatisin niyo muna to. Yung mga kikilatis niya mga bataan, halimbawa sinuhulan. At yung subject matter nung investigasyon, pagpalagay na natin, anak mismo ni Bongbong Marcos, si Sandro Marcos. So, anong gagawin nitong mga, kakasuhan ba nila? Malamang hindi, di ba? So, yan po ang negatibo yan, na aspeto dito po sa Independent Commission Kuno. Hindi katulad nitong grand jury, kahit Korte Suprema, kahit Pangulo, hindi po sila pwedeng pakialaman sapagkat sa oras na utusan po sila ng Pangulo, libaw, ng Korte Suprema na mali yan, po pwede nilang i-indict yung mga 13 hodas. Pinakawalang kaso, obstruction of justice. Sapagkat ang amo po ng mga grand juror, unang-una yung sarili niyang patriotikong tungkulin. Pangalawa, ang sambayan ng Pilipino. Mga mamayan. Mga soberanong mga mamayan. Hindi po amo ng mga grand jurors, maging ng trial jurors, ang sino man sa gobyerno. Tagapaglingkod po nila. Utusan lamang po ng mga jurors ang nasa gobyerno. So nakita nyo na. And then, pag lapag ng indictment, ito po mga grand jurors, papunta sa mga trial jurors, wala na rin po pwedeng humarang. Kailangan isasagawa kaagad ang paglilitis forthwith. Forthwith, pagkatapos mo mabigyan ng at least 7 buwan, katulad na binibigay na palugit kay Karma Digong sa ICC, kasi demokratikong proseso din yung ICC para paghandaan niya ang kanyang kaso. So pagkatapos ng 7 buwan, pwede pa rin siya humirit, kagaya ng ginawa ni Digong, humirit pa ng mga ilang panahon. Ang kaso ni Imelda sa New York, RICO case, inabot po ng 11 buwan. Originally 7 buwan na palugit para paghanda ng kaso, humirit pa siya ng ilang buwan pa, para sabi niya hindi pa kumpleto recados So inabot ng 11 buwan. Ang paglilitis sa kaso ni Imelda, bagaman sa damukal, track yung mga dokumento, mahigit 90 yung mga testigo, inabot lang ng 3 buwan. Yun ang beauty na hukuman trial by jury. So ganun din po pagka-jury justice system na umiiral sa ating bayan. Hindi mo po hindi ubra yung mga justice denied. Justice denied na po yun. Dito sa atin, sa kaso ni Binay, Jijimar Binay, finding of probable cause pa lang 20 anyos na. 2 dekada na. Pambirang patisa. Pagkatapos, pagka nakahain na yung kaso, pwede pang patulugin. Diba? Magbabayad lang yung akusado na malamang guilty ng parking fee. Patulugin na yan ng dekada. Ano mukha halimbawa ng mga kaso ni Imelda noon, ng mga korone ng mga Marcoses. Hanggang ngayon, 4 na dekada na buhay pa. May mga nabubuhay pa. Yung iba naman, nangawala na yung mga dokumento na absuelto na. Sa hukuman trial by jury, 4 na araw lang on average tapos yung kaso. Pag nag-umpisa na yung paglilitis after the grace period para paghandaan na akusado, maging din ang prosecution ng kanyang kaso, araw-araw ang paglilitis. Mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 na hapon.
Tuloy-tuloy. Oh. Kaya 4 na araw lang average. Well, iba siyempre lumalagpas din naman conforme sa dami, no, ng mga hihimayin, no, at ipipresenta sa jury. So, sino ba tayo? Ito tayo. So, ito ngayon ang ating panawagan sa mga senadores at sa mga kinatawanis. Kinatawanis. Maging kay Pangulong Bongbong Marcos, sertipikahang urgent ito pong amenda sa Bill of Rights. Artikulo 3, Section 14, Paragraph 1, walang sinuman, isisingit po natin ito, paningit ito. Walang sinuman ang maaring sampahan ng kasong kriminal o sibil, maliban na lamang kung merong akusasyon o sakdal mula sa grand jury. Doon naman sa the same Artikulo 3, Section 14, Paragraph 2 naman, lahat na akusado ay bibigyan ng pampubliko, mabilis at patas na paglilitis sa hukuman trial by jury of we, the sovereign Filipino people. Yung mga trial juror po, lahat obligado na po, compulsory na po. Lahat na 18 anyos patas, idadaan sa Napol at doon po kukunin sa mga prospective jurors na lumabas doon sa Napol ang 12 na i-impanel. Sasalain ng judge, ng prosecutor at ng defense lawyer para kanilang mapagtanto na yung mga impanel na 12 ay walang bias sa magkabilang kampo. Para talagang ang katarungan ay mailalapag ng plakado. So, yan po ang ating hindi hinihingi mong kaya. By the way, naipadala ko na po yung ating open letter, diba? Dito po sa lahat ng mga senador, sa lahat ng mga kongresista o mga representante, mga kinatawan, at sa kay Pangulong Bongbong Marcos, naglabas na po tayo ng open letter. Pero malamang, I hope I can be proven wrong, malamang ay hindi po nila ito kakatigan. Bakit to kan? Abay, yung po kanilang kumbaga manok na nangingitlog ng ginto, ang hukumang kabuktutan, hukuman trial by palakasan, ay pagka natanggal yan, alis yan, wala na po sila ng gininto ang pagkakataon ng mga manggitata sa nakaw na kayamanan. Sa sandali hindi po nila gagawin ang i-amendahan sa saligang batas, kailan handa tayo? Pwersa, 99.9% sa pwera. Ano ba yung ating pamusong quality? Pwede mo na, ibabalanda po natin. Ano ba ito? Hindi po yan. Hindi po yan. Ito pong dali lamang po. Hanapin po natin kasi magandang ma-promote din natin ito sapagkat ito po ang salbasyon ng ating nasyon. What's in the name? Diyan. Sandali lamang po. Excuse me. Jury justice system. Yan. Dito po, kailangan nating magsama-sama. Sama-sama together. Sa katipunan naman yan. Kaya hindi ko naihanda ito. Sa umpisa pa lamang. Where na you? Kailangan po, hanapin natin. Hindi naman mawawala yan. Dito lang yan. Trial juror. Where na you? Wala. Nakadito sa ibaba. Wala. Pambirang pati siya. Baka sa ibaba pa. Wala talaga. Anak lang. Hindi pwede mawala ka iyo.
Alam ko nandito ka lang. Hindi na lang kita palaki natin ang ating mata. Okay. Wait lang kayo. Diyan lang kayo. Dito lang ako. Ano po? Ano ba yun? Wala. Team Juror. Ito siya. Ito po ating babalanda. Sapagkat napakamahalaga po ito, hindi po tayo po pwedeng pakuya-kuya-kuy na lang o patulog-tulog sa pansitan sapagkat tayo po ay may mandato. Actually, tayo din nagbigay ng mandato para sa ating sarili. Ang mandatong yon ay inukit pa natin sa preamble ng Saligang Batas. Ano po? At ang nakalagay doon, tayo, ng mga soberanong mga mamamayang Pilipino, ang may kataas-taasang kapangyarihan dito po sa ating bayang Magiliw, ano po, sa gabay at patnubay ng dakilang Panginoong Diyos ay magtatatag ng makatarungan at makataong lipunan. And so, kung hindi po gagawin, dito po ang ating mga nakaluklok ngayon dyan sa Senado at sa mababang kapulungan, tayo po mismo gagawa. Papalaot po tayo sa political arena. Kakasa po natin ang Juror Revolusyon. Hindi gamit baril at bala, ha? Ang gamit po natin sa gradong boto, ballpen at balota. Sa hanay nating 99.9%, isa puwera manggagaling ang ating Team Juror candidates. Ano po? Sa ilalim ng ating partido, KKK 2.0 Demokratiko. At ang ating mga kandidato ay pipirma ng covenant, kasunduan sa mga mamamayan. At nakaukit doon na plataforma na uunahin niyang ihain within a reasonable period of 3 months pag siya ay nailuklok nating senador o kaya kinatawan, party list o district representative, ay yung pong amenda sa Bill of Rights nung aking binanggit kanina. At sa sandaling hindi po niya ginawa yan, abay, kailangan niya po niya magbitiw sa pwesto. At kung yun man na hindi niya din ginawa, magagamit itong kasunduang ito. Kahit na sinong botante, kahit di pa natin kapartido, para siya ay hainan ng petisyon, mandamos petisyon, para siya ay matanggal sa pwesto for breach of contract. So, nalinaw po ha, kailangan po nating gawin ito, kailangan po nating gampanan ang ating patriotikong tungkulin. Again, hindi lamang para sa kapakanan nating mga sa puwera sa kasalukuyang henerasyon, kundi maging para na rin sa kapakanan na ating po mga susunod na salinlahi till His kingdom come. Alam niyo po, matagal na pong pangarap ito ng ating mga ninuno eh. Nag-umpisa pa ang pangarap po na ito na ibalik back to basic jury justice system nung po sinakop din ng Kastila 333 years. Pasok pa natin dyan yung 50 anyos naman sa ilalim ng pamamahala ng Kano at sa paghahari-harian po ng ating mga kababayan sa Idol at Kawatan. Abay, ano ba yun? 400. Bah, halos kalahating 500 years na. Ang bihirang patiso. Ganun nakatagal. So, kailangan po natin gumalaw-galaw, ha? Hindi po pwedeng hindi. Maliban na lang, siyempre, kung komportable na tayo na inaalipin, pinagnanakawan ng mga traidor at kawatan sa pamahalaan. At huwag po tayo matakot. Iilan naman po sila. Iilan naman sila. Milyones mo tayo. Sila baka buenas na sila kung aabot sila ng 3,000. Buenas na po sila. Di po abot na 3,000 yung mga yan. Ipalagay mo na 10,000. 10,000 lang kayo. Sila mga trader at kawatan. Tayo 116 milyones. Ano po, alisin mo dyan yung mga bata. Palagay mo lang mga 80 milyones tayo. Papaalipin tayo sa kanila.
At malinaw naman na matagal na po natin pinaglalaban, matagal ko na sinasabi na nasisindikato ang gobyerno sapagkat pagdiktadorya nga ang ating hukuman, ang ating saligang batas. Pangdiktadorya sapagkat ipinagkait sa ating mga soberanong mga mamayan o mga kataas-taasang makapangyarihan sa bayan ang karapatan na humusga bilang mga jurors sa hukuman trial by jury. Ano nangyari dito? Bakit biglang nawala na ito? Hindi pa nawawala. Siya lamang po ay... Well, anyway, nandito po muna ating palatuntunan at siyempre pa muli pahirit po ng suporta para sa ating pong YouTube Advocacy Channel. Okay, like na po. Share at siyempre pag-subscribe. No? Share. Oh. At siyempre, tandaan po natin, habilin, hanggang sa Rizal. Walang mga alipin kung walang paalipin. Kaya, dapat lang, juror ka. May God bless us all. May God bless Philippines.